The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa kayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig ka kung salo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Magandang hapon po mga karadyo. Bago magsimula ang ating programa, we would like to extend our greetings to our CLSU President Dr. Evaristo A. Avella, Vice President for Administration Dr. Ariel G. Mactal, and Vice President for Research and Extension Dr. Edgar A. Orden, and Vice President for Academic Affairs Dr. Ravelina R. Velasco, and Vice President for Business Affairs, Dr. Carolina R. Romualdo, B. Romualdo, to the Station Manager of Radio CLSU, Dr. Parsons N. Hale, and of course, to the Strategic Communication Office and Presidential Management Services. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagbabalik po muli ang programang CLSU Matters, Issue and Story That Matters. So bago ang lahat, magpapakilala po ako. Ako po si Mark Lawrence Ramos Seryosa. And I am John Vincent Cahucom at kami po ang inyong magiging host for today. Aba, Bugi, bago natin simulan ang ating programa sa araw na ito, tara mag-recap sa nakaraang nating episode. Yes, Renz, noong nakaraang episode nga ng CLSU Matter, nakapanayam nila doon at natay rin si Dr. Ravelina R. Velasco patungkol sa asynchronous implementation of online class. Aba, tama ka dyan, Bugi. Maraming ang naliwanagan dahil sa nabigyan ng sagot ang mga kanilang katanungan. Yes. Ikaw ba, Bugi, ano ang experience mo? Anong mas gusto mo? Online o face-to-face class? Naku, nakakahiya naman kung sasagutin kong online yan. Siyempre, mas gusto ko yung online kasi mas nakakapahinga ako, hindi ako nai-stress. Tama nga naman, partner. Pero, siyempre, wag niyo ako gagayahin at alam ko maraming mga estudyanteng nakaka-relate yan. Aba, ako partner, kung online ikaw, mas gusto ko yung face-to-face, partner. Bakit, partner? Kasi sa face-to-face, mas nakakagala ka, nakikita mo yung mga kaklase natin, higit sa lahat, di mo mawala. May baon! Ayan! Siyempre! Totoo din! Yan yung habol natin mula pa nun eh. Okay, at ngayon naman, for today's episode of CLSU Matters, ang pag-uusapan natin ang pinapatupad ngayon, ang CLSU Vehicle Stickers and Gate Pass. Kaya naman maraming mga estudyante, faculty, staff, alumni, at syempre di mawala ang UTS sa nagkaroon ng mga concern at katanungan na ating sasagutin maya-maya lamang kaugnay sa memo na inilabas ng CLSU UBAP. At syempre, bago nga natin i-welcome ang ating resource person for today, we encourage our viewers to please like, comment, and share para sa mas maraming maabot ng ating programa na tiyak nakapupulutan ng mga mahalagang impormasyon, especially sa ating mga ka-CLSUans. Paalala rin sa ating mga viewers na huwag kalimutan i-comment ang inyong mga katanungan sa ating resource speaker. We also encourage everyone to please stay till the end of our program dahil susubukan nating sagutin ang inyong lahat ng mga katanungan. Ayun, Bugi, baka partner, meron kang gustong i-shoutout o baka may nagpapa-shoutout sa ating live. Ayan, shoutout nga pala sa nanay ko, saka sa tatay kong hindi nanonood, at shoutout din sa 64 viewers na nanonood sa atin. Uy, nanonood din si Ma'am Yen. Shoutout, Ma'am Yen. Okay. So ngayon, Ayan.
panigurado hindi na makapag-antay ang mga viewers natin na makita at makasalamuha ang ating resource person. Tama, Kaya wag na partner. nating patagalin pa. Aba, na-excite na din ako dyan O syempre ako rin na-excite na eh. Na-excite na kaya yung natin, resource person. Kaya siguro wag na natin patagalin pa. Let us welcome our resource person for this afternoon, ang pinakamagandang Vice President for Business Administration, Dr. Carolina B. Romualdo. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, magandang hapon. Welcome Magandang po sa hapon, CLSU Matters. Boogie. Magandang hapon, Renz. At magandang hapon sa ating mga nakikinig sa kanilang bahay at ang mga nanonood through Facebook Live. Tama po ba? At isang napakainit na hapon sa ating lahat. At maraming salamat for having me here. Of course, to answer issues and concerns regarding the implementation of our gate pass and vehicle sticker protocol. Yan. Our Maraming pleasure. salamat. Our pleasure po, ma'am. Kamusta naman po ang inyong pagdating po dito sa sa DCB po, sa radio station? Oo, parang layo no? Parang layo ng panggagalingan. Kasi po parang ang Oo. taas-taas po kasi ng akit eh. Oo. Third floor pa po Tapos tayo. nakita po namin ang fresh nyo, ma'am. Tapos kami nagmukha kami. Yun lang. janitor. Talagang wag hindi natin hahayaan na kahit may mga hamon ng ating klima, wag nating hayaan na tayo ay pumangit, ika nga. Kailangan fresh pa Yes, rin. ma'am, At ipakita totoo na po. tayo ay masaya pa rin dito sa ating mga ginagawa dito sa loob ng campus. So ako'y galing lang dyan sa inyong kapitbahay. Ako'y nakisakay. Shout out kay Director Joel Barsa. Nagkataong kumukuha siya ng sticker. Ayan. Shout out po. Shout out sa Director Joel Barsa, kumuha ng sticker, nakisakay, naglakad, at medyo mataas ang inyong building. Salamat dun sa nagbigay sa akin ng tubig. Mainit, pero pagdating ko dito, malamig naman. At maraming Sobra. salamat dun. Ayan. Yun. So, Ma'am, baka po may gusto pa kayong i-promote. Ayun. Oo, yung mga mangga, meron tayo ngayon for sale. Hello, yung mga mangga po natin, Gusto ko meron yan, tayo mangga. for sale po yan. Napakatamis ang mangga natin. Ang nag-aalaga dyan si Kuya Dandan. Hello, shout out also to Kuya Dandan. So, Shout out yan po po, ay Sir ating, Dandan. yan po ay ating available ngayon for sale. And of course, ang ating CLSU eggs din, available din po yan for sale. Yan. Ano pa po ba? So maraming salamat. Hello to dun sa ating mga staff na nagbibigay kasalukuyan ng vehicle sticker. Yan sila Ma'am May, sila Ma'am Jewel, Ma'am Peachy, Ma'am Giselle. Yan yung mga nandiyan po sa loob na kasalukuyan ngayong nagdidikit ng mga sticker sa labas kahit mainit. Maraming salamat sa inyong serbisyo. saludo po. Maraming Oo, salamat Saludo po po. sa inyo. So, maraming salamat po, ma'am, sa pagtanggap sa aming imbitasyon upang kayo'y ay aming makapanayam. Anytime. Para sa CLSU. Ayan. Talagang nararamdaman na natin na excited na si ma'am. At syempre, mas excited ang ating mga kamatters. Dahil nga sa kabababa lamang na supplemental memo from CLSU UBAP, for sure marami nang nakaabang at nakatutok. Lalo na at marami tayo nakikita sa social media pages ng mga katanungan mula sa ating mga kapwa estudyante, sa mga faculty and the staff, at syempre sa mga motorista na labas-masok sa ating university. For sure, partner, ako nga, excited na din ako magtanong kay ma'am Oh, ako rin eh. Kaya naman aming inilista ang mga katanungan ng ating mga kasilesyuans. So, ma'am, let's proceed po sa unang katanungan po sa ating na kalap. So, ang tanong po ay, para saan po ba ang CLSU Gate Pass sticker? At bakit po ito pinatupad sa CLSU at ano po yung layunin po nito? Unang-una, yung ating gate pass, sa gate pass kasi may dalawa yan, ano? So meron tayong tinatawag na visitors gate pass at ang ating vehicle sticker. So mga vehicle sticker na to at gate pass ay talagang ipapatupad at talagang strictly monitoring na ipapatupad natin para sa seguridad at kaligtasan ng ating mga miyembro ng CLSU community. So basically ito ay para sa lahat, para ma-maintain natin at sa katuparan o sabihin na natin na ma-maintain natin ang peace and order dito sa loob ng ating university. Lalo yung sa mga pagpasok, paglabas ng mga sasakyan. Yan. So regarding po sa sinabi niyo po, visitors ma'am na Oo. gate pass. Ano po yun? Parang malalaman po ba yung identity po nila pag nagbigay po sila ng gate pass?
Oo. Bale, halimbawa, ikaw ay nasa visitor ka, no? So, meron kang sadya, halimbawa, sa College of, sabihin natin sa university Yes po, ma'am. President's Office, kung may sadya ka doon. So, sa sasakyan mo pa lang, makikita na wala kang vehicle sticker. So, ibig sabihin, hindi ka empleyado, hindi ka estudyante, o hindi ka alumni ng CLSU. So, ikaw ay walang sticker, meron lane tayo sa main gate, na papasok doon ng sasakyan mo at doon sasabihin mo doon na meron kang sadya sa isang unit, for example, sa Office of the President. So, ang gagawin sa'yo, ang ibibigay sa'yo ay visitor's pass. So, meron tayong naihanda na visitor's pass na temporarily yun ang magiging identity mo, identification card mo na ikaw ay bisita dito at temporarily o pansamantala ka lang nabibisita sa loob ng campus. Ang ibibigay mo ay valid ID. Pwedeng lisensya mo yan. So, doon na Yan. po makikilala. Doon Oo. po makikilala yung tao na papasok po. I mean, yung visitor pong pupunta sa CLSU. Oo. So, So, ma'am, ay, sige po. ayun, so iaabot niya yung ID, ang kapalit nun ay visitors Gate pass. visitors gate pass or visitors pass. Ma'am, what if po mawala po ng security guard o mawala po ng driver yung gate pass na inabot sa kanila? Oo, Paano so, po nila makiklaim yun? Nako, pagpunta naman nila, kung halimbawa nawala, pagpunta naman nila, lalabas sila, nasa kanila naman yung ID, nasa guard, no? Meron din naman tayong kasabay na login doon, kung sakali. Meron naman din ulit siyang another identification na pwedeng sabihin niya na siya at may-ari nung sasakyan, kasi nakalog naman din siya doon sa gate natin. Yan. So, kaya lang papalitan, magpiprint na lang din ulit kami ng panibagong katambal nung nung gate pass. Kasi dalawa yan, duplicate yan eh. Isa yan sa inaabot ng guard natin doon sa visitor, at isa doon sa may iwan doon sa driver. So, may iwan ngayon, ID at saka yung ating visitor's gate pass pansamantala. Ayun, thank you po, ma'am. So, na-implement na po siya noong May 2, 2024. Oo, full. Ito po. Pero ito ay nagsimula pa noong December 2023. nag-start na po. Nag-start na yung nagsimula na yung ating memorandum na tayo ay magkakaroon ng vehicle sticker. Pero nung May 2, talagang inimplement na natin ito. Strictly implementation at full implementation sapagkat meron itong kasabay na visitor's gate pass. Ibig sabihin, maaari kang makapasok sa university kahit wala kang vehicle sticker since hindi ka nabibilang doon sa kategorya na maaaring makakuha ng ating vehicle sticker. Yun. So yun ay may kasamang vehicle gate pass yan. Ma'am, bali po, ano po yun? 24 hours po ba pwedeng pumasok po sa CLSU and kukuha po ng gate pass? And then, saan po pwedeng kumuhang gate pass? Sa main gate lang ba pwede makakuha nito? Sa second gate? So sa university, sa CLSU kasi meron tayong 4 ngayon na bukas na gate. Opo. Yung bagong sikat gate kasi sarado, temporarily closed Opo, sapagkat may ginagawa po no? Yun po yung sa may daanan. new market, Sa, no? sa may new market. Opo. May semento po siya eh. Para maganda rin ang serbisyo natin papunta dun sa ating bagong new market. Yes, ma'am. Para Mas mabilis komportable ang biyahe din. So, ito sana yung magkikater sa mga ating mga members ng CLSU community at mga stakeholders pa natin. Dun na manggagaling sana sa bagong sikat. Unfortunately kasi maganda naman ang plano na pagandahin yung kalsada. So, temporarily sarado po ito. So, sa kasalukuyan, may 4 tayong bukas na gate dyan upang pagsilbihan ng ating mga CLSU community. Meron tayong gate na bukas sa DHTM or R&E sa bandang dulo bago kung manggagaling ka ng Bantog. Tapat po ng NIA. Tapat yan ng NIA. Opo. Oo. Pangalawa dyan yung main gate, of course. Sa main gate, meron tayong lane specifically sa walang vehicle sticker at sa mga visitors lane. Kumbaga sila yung mga kukuha lang ng temporary na visitors gate pass. And then meron tayo sa second gate, of course, makakakuha din sila doon ng gate pass, ng visitors gate pass, at meron din tayo sa bandang dulo kung manggagaling ka ng San Jose, ito yung katapat ng College of Agriculture, yung Visionary Leadership Gate. So makakakuha din sila doon ng visitors gate pass. Oo. So, sa mga gate po na yun, pwede po Oo. kumuha, no? Ngayon, kapag halimbawa, sabi nyo nga, ito po ba ay 24 oras? Opo. Ang ating mga gate na nabanggit ko, maliban sa main gate, ay bukas po hanggang 7 ng gabi. So, ano na natin, advice na yan natin kay Chief, no?
kay chief ng USF, si Hepe. So, na-advise natin na alas 7, pero ita-transfer ngayon sa main gate, dun ka nalalabas. Doon ka lalabas ngayon sa main gate, pagka beyond 7 ka na, kung nakapasok ka sa 3 gate na nabanggit kong una. Doon sa R&E, doon sa may DHTM gate, sa second gate at sa visionary leadership. Pag sarado na yun na pag-abutan ka ng 7 p.m., huwag kang mag-alala sapagkat yung inyong ID, kung ikaw ay bisita at meron kang temporary gate pass, makukuha mo to at lalabas ka rin sa main gate. Sapagkat ang main gate po ay bukas 24 oras. So ayun mga kamatters, 24 hours bukas ang ating gate at pwedeng kumuha ay makakuha ng gate pass sa main gate. So ma'am, yung kwan po, tuwing weekends po, makakakuha pa rin po kaya sila ng Meron gate pa rin pass? tayong visitor, gate pass. Meron pa rin pass 'yan. Hindi naman sarado ang ating campus kung meron silang sadya sa labas or halimbawa bibisita sila sa Zen Garden, Maglilibot halimbawa lang po, maglilibot. Yan. So kakain halimbawa sa New Magpipiknik po, Market, ganon. magpipiknik. Kailangan nga lang bilang isang bisita, meron kang iaabot sa kanila na identification mo na ikaw ay bibisita pansamantala sa ating mahal na universidad. So, yun yung visitors gate pass sa tinatawag. Ayan. Thank you po ma'am. Ma'am, since natalakay po natin ang layunin ng gate pass at sticker, at nasabi nyo rin po na para ito po para sa mga sasakyan lamang, ma'am, kasama din po ba dito yung mga pampasaherong vehicles katulad po ng UTS? Sa ang UTS kasi membro na natin yan, pero may sticker din sila. No, naka-sticker din sila. Ayun, oo. Ay nagsimula pa nung December last year pa yan. Para lang makita na meron tayong identification na sila ay may ang vehicle sticker kasi ito ay pinakamarka or mark na ikaw ay regular na miyembro dito sa loob ng CLSU. Kasi halimbawa, may nakapark na sasakyan dyan at walang sticker. At laging araw-araw nandiyan yan. So wala tayong mapagkakilanlan na ano ba siya dito sa loob ng community, lalo pag nakapark siya lagi. Maganda na pag may sticker, ayan, medyo confident ka na medyo kalma ako diyan dahil nakikita ko na siya ay regular na member. So yun yung isang magandang identifying mark ng mga vehicle stickers na yan. 3 taon naman yan 24, 25, 26. So 3 years yung sa vehicle sticker na yan. Tapos nire-renew rin po? After 2026, meron ulit tayo magkakaroon tayo ng programa. Okay po. Ma'am, curious po ako. Di ba po yung mga vendors po natin may mga sasakyan din po? Required din po ba sila? Or same po sila kagaya ng UTS? Ang vendors natin ay may mga tindahan sila, the ambulance sila. Yes, so, meron silang ID, may sticker din sila. So, may ID sila, may kasama yon sa requirement. Ngunit, kung ang kanilang sasakyan meron pang ang kanilang mga tindahan na, yun nga, yung ating May kasama mga pa kiosk, po silang at merong sasakyan. isang sasakyan, hindi naman yun regular na pumupunta dito. Kung ito ay nagdi-deliver lamang, visitors gate pass ang kanyang kukunin. Hindi siya pwedeng kumuha ng sticker, yung sasakyan ng vendor natin na yun. Take note that, guys, ha? Ma'am, yung mga e-bikes po, curious lang po ako. Meron Kasama din. rin po? Oo, kasama yan. Kasi sapagkat ito ay umiikot sa loob ng ating campus. Pero yun nga, wala silang license, walang registration. So far, to address the issue, kailangan lang, meron pa patunay na sila ay estudyante, sila ay empleyado natin sa loob ng campus or alumni natin. Ma'am, ano po yung pwede, sabi nyo nga po, kunwari po, wala po silang lisensya, tapos naka-e-bikes po sila. Paano po pag wala po silang sticker? Ano po yung valid ID po na pwede nila ibigay sa... Ang mga pumapasok Gate ng pass. e-bike, pumapasok ng e-bike dito sa loob ng campus, dapat talaga may dala ka talagang ID. Halimbawa, kung ikaw ay isang manggagawa na galing ka sa labas, meron ka naman sigurong voter's ID. O iba pang mga valid ID. Kung ikaw ay isang estudyante, pwede ka naman talagang kumuha sa atin. Sapagkat ikaw ay estudyante, so kuha ka na lang para kung may dala-dala kang e-bike or motor. Yan. Ma'am, meron pong QR po sa gate pass. Para saan po yun? Yun yung mga forms natin na downloadable.
Yan. Yung mga hindi napupunta sa opisina para kumuha ng hard copy. Yun. So mga kamatters, may QR po ang gate pass. Andun daw po yung mga forms. Oo, yung mga kailangan natin. Kaya dapat nagre-renew ka rin at talagang lisensyado at yung registration ng sasakyan mo, pati lisensya mo bilang driver ay dapat na updated talaga siya at talagang ikaw ay nakarehistro. Yun. Ayun ma'am, i-clarify ko nga lang po yung sinabi po niyang yung sa may e-bike po. Oo. Tapos kasi may mga iba na pong electric. So, need na po bang stickeran po ba yung mga yun? Basta nasa loob ka ng sasakyan, nakalagay naman yun sa ating guideline, nasa loob ka ng campus na may sasakyan, kumuha ka lang talaga ng sticker dito, lalo kapag ka empleyado. Kasi empleyado naman is ID, yan ang ipepresent sa kanya, lisensya. Itadagdag ko din, yung nabanggit mo kaninang QR code. Yung QR code na galing sa UBAP, na pinost din natin ay may mga forms, at ang magandang balita doon, yung QR code din na nakalagay sa ating website, ang kasama nun ay yung ating mga locator. Ano po yung mga locator? Yung po locator. na? Halimbawa kung nasaan yung ating mga gate. Yan. Oo. Okay po, ma'am. Last, High-tech na, no? kaya High-tech na kung sobra saan. pong, Oo. sobrang galing na po kung saan po napupunta yung teknolohiya po natin yun. Oo. What if naman po, ma'am, ako po, tatlo po yung sasakyan ko, ma'am. Oo. So, need ko po ba lagyan ng sticker po yung tatlong Isa-isa. sasakyan Siyempre, ko? yun na ang nakalagay sa guidelines natin. Dahil ang isang sticker ay unique identification ang number niya doon sa sasakyan na yon. Hindi naman pwedeng ang number mo, for example, ay number 888, tapos lahat ng tatlong sasakyan mo ay Puro 8 na 888. po. Iba-iba naman ang plate number nan. So, yun, ma'am. Paano na po kung wala na? Balik po tayo sa sticker, Oo. May multa na po ba? May Ay. parusa po ba kung sakaling wala pa rin pong sticker? Yung Ay, isang sasakyan? wala naman tayong ganyang pataharan so far na may multa pag walang sticker. Basta ang sasabihin natin, kailangan pag empleyado tayo o mga estudyante tayo, kailangan ma-identify. Binigyan na natin sila ng grace period na 1 buwan pa. Oh. So nagsimula ng January, nagsimula ng December, nag-grace period ulit tayo ng 1 buwan para makakuha naman na sila ng sticker ng kanilang mga sasakyan. Ayun, ma'am. Sabi niyo po, nabanggit niyo po, may grace period Hanggang po May tayo. ng 31, May oo. 31 po. What if po Hindi pa rin hindi kumuha. pa rin Hindi po kumuha. Tapos Oo. o kaya, ma'am, Ipa-flag- naubusan. Ay, hindi mauubusan. Ay, hindi Yan po. ang Yun ang kasama. magandang balita. Hindi siya mauubusan. Marami. So, kasalanan na po nila pag di po sila kasi ang umabot. tagal ng na, no? Kaya Pag nga ganun naman na, po, we already advised naman with the, of course, the permission ng ating presidente, ng ating Pangulo. Hello, Sir Resty, yan. Sir Resty Abelli. Ang ano po natin dyan is if-flag down na dapat sila doon na pagka pumapasok at wala ka pa rin vehicle sticker at ikaw empleyado, dapat magbibigay ka na talaga ngayon ng ID mo at may gate pass ka. Imagine mo araw-araw kung gagawa ng ganun Yes, kung ma'am. sakali. Hassle yun, no? Sobrang hassle. Opo, sobra. Iiwan niyo po Oo. yung valid ID niyo po sa may Oo. guard at babalikan pa po Babalikan pag mo uwi. na yun pag gano'n. So sana kumuha na tayo, no, May 31. Para pagka nakapark dyan sa ating mga unit, alam natin na siya ay isang bona fide na taga si LSU. Yan. Ayan, take note that guys ha. Kumuha na po tayo ng sticker. Yan. Para po smooth riding na po tayo pag pumasok po Oo. tayo sa loob. Tama, para less hassle ba? Ayan, talaga nga namang maiinit ang mga kasagutan na ating nakalap. Kaya naman, before we proceed to the next question, short break po muna tayo, mga karadyo, dahil nagbabalik ang ating segment na Pick Your Stories. Gaya po sa mga nakaraang episode, magpapakita kami ng picture at ina-encourage po namin ang ating mga viewers na i-comment ang kanilang experience doon sa picture na ipapakita po namin. Kaya ito na po ang ating picture for today. Ayan, ano ba yan, partner? Oy! UTS or formerly called NATO. Ayan. Ikaw ba, Boogie, ano bang hindi mo makakalimutan na experience mo dyan? Naku, masakit yung... Hindi ko makakalimutan talaga yung nahulog yung tsinelas ko dun sa may tapat ng Agri. Dahil papunta kami ng fisheries, tapos nahulog yung tsinelas ko dahil di nga ako nagsasapatos Hindi, partner, di mo na nakuha yung tsinelas mo. Ayun nga medyo hindi makarinig yung driver. Kaya umabot pa kami ng Pilmec bago namin binalikan yung tsinelas ko sa Ang bait ni Kuyang driver, binalikan niya Oo yung nga. tsinelas mo. Buti na lang hindi siya nagalit kaya saludo ako sa kanya Ang special mo naman, partner, ha? Saludo talaga ako sa mga transportation natin Kaya... Lalo na po ngayon na nasa labas lang po sila at ang init-init Init po. pa. Wala naman pong aircon po doon. Kaya para po sa mga UTS driver po na
andyan po sa labas, nanonood po sa amin. Stay hydrated po at lagi po kayong mag-iingat. Ako naman, hindi naman ako pala sakay sa tricycle, Boogie. Bakit? Mas gusto ko kasi naglalakad para lagi akong, alam mo yun, exercise. Oo. Healthy living, at saka magaan sa bulsa. Oo. Oo, kasi bagay, yung ipapamasahe mo, pwede mo na ipangkain eh. Ayun, totoo din. Kasi tumataas na rin yung inflation natin sa ngayon. Ayun, mamamahal na rin mga bilihin. Pero, ayun naman, 12 pesos naman kung may kasama ka. Pero, Ayun, pag mag-isa mo, doon ka nga lang mabibigatan. Ayun, tama nga naman, partner. Meron tayo dito comment ng story ni Mark Anthony. Dati daw, 12 pesos lang, special ka na. Ngayon, Ay, ngayon kaya. special ka, 25 ata. Saan abot ang 25 mo? So, meron pa ba tayong comment dyan, partner? Naku, mukhang wala na yan. Walang nagko-comment eh. Nako, Okay. baka naman ma'am. Request mo naman ako na sticker dyan para smooth riding na rin ako. Hindi na ako hinaharang ni Kuya Guard. Oo nga, no? Mukhang hinalang ka ata kaninang maga. Oo, hinaharang nga Partner. ako eh. Oo, yun. Oo, huwag nyo silang aawayin kasi ginagawa lang nila trabaho Opo. nila. Lalo na doon sa mga kumukuha ng sticker, doon sa ating mga kumukuha ng sticker sa opisina. Huwag nyo naman pong inaaway din yung mga nasa staff natin na, bakit hindi ako makakakuha? Kung hindi po sa inyo ang sasakit, hindi nakarehistro po sa inyo. Ayan. Talaga pong ganun. Ayan. Tatalakayin po natin Opo. yung mamaya kung ano po ang pwedeng gawin sa Opo. bagay po na yun. So, Yun. Ayun, may nag-comment mula kay Donatello Nabor. Thesis day, sakay from main gate to New Market para makapagpa-print then from New Market to CAS. Ayun. grabe talaga, no? Dami. Gagawin mo talaga lahat para sa thesis. Pag-aaral. Alam mo bakit? Di ka gagraduate. Kaya, gagawin mo lahat. So, ayan, sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng ating kasagutan sa mga tanong, halina't subaybayan ulit natin ang susunod na katanungan para kay Ma'am Karenina. Ma'am, ready na po ba kayo? Oo naman. Kayo mga ka-viewers, ready na ba kayo? Ready sila, Mukhang partner. ready na yan. Subaybay sila, oh. Daming 1 million. Shout no? out sa 1 million. 89,000 na viewers natin dyan. Shout out! Ma'am, paano po at saan po pwedeng mag-apply para makakuha ng CLSU sticker? Ano-ano ang mga documents, requirements na kailangang ihanda ng mga may balak mag-apply para makuha ng stickers? Mayroon po ba itong bayad? Kung meron po, magkano po ito? Hanggang kailan ang application period para po sa pagkuha nito? Wow, Bugin, dami ah. Kaya nga po, ma'am, Parang, Ang dami, Bugi. Parang, tanong mo yata yan, parang kagabi mo pinag-isipan at nilista mo Pasensya lahat na, ay, ma'am. yan. ma'am, po, ma'am, mula 9 apprentice po PM. ito ni Boy Abunda. Oo, sunod-sunod. Okay, hinga tayo sa unang katanungan. Ang tanong mo ay, saan makakakuha? Opo. So, nabanggit ko kanina, meron kaming online, may QR code doon na available Yes to po, download the forms. May mga iba naman diretso sa opisina na kumukuha ng ating mga forms dyan. Walk-in po. May mga walk-in doon. Dala na rin nila yung kanilang mga sasakyan sapagkat nabasa na nila yung mga requirements para makakuha. So ano ba yung mga requirements na yan? Siyempre yung photocopy ng lisensya mo, photocopy ng rehistro mo, at ang bayad natin. Kapag kasi 4 wheels, ito yung tinatawag na mga SUV, mga ganon, 200 yan. Pero pagka mga tricycle, motor, e-bike, yan ay nasa, I think, 150. Ma'am, paano po pag, yung sasakyan niya po sa tatay niya nakapangalan? Ano po yung pwede natin maging hakbang para dyan? Kung siya ay nagmamaneho din, Opo. nagmamaneho din. Kung Ginagamit naman niya pong service pamasok Oo, dito. kailangan meron siyang lisensya, di ba? Opo, Yung meron po, non-pro. meron. father po. Hindi, Yung student po yung mismo. non-pro, yung sa student din. Tapos, siyempre, patunay na kanila naman yung sasakyan, walang problema po yun. Basta po mapatunayan Basta, lang po siyempre naman, relative po. Oo, kasi parang anak naman, anak naman niya yon or yun ang ginagamit niya na service, wala namang problema doon. Ayun, ma'am. Bali po yung sticker po ba natin, lifetime na po ba to once po nag-avail? Ayun, 2024, 2025, 2026. So, 3 taon yan, yung babayaran mo na yan. 200 lang yan, guys, ha? 150 para sa mga tricycle at motor, syempre. Oo. Huwag natin kakalimutan yan. Yun na yung pinakamataas, 200. Makakakuha ka na ng 3 years na pass dito or sticker para sa gate
ng CLSU. Suporta natin 'yun para syempre sa ating university, para sa kanyang road safety management Kas- na tinatawag. Tama nga po naman, para sa lahat naman po yan, hindi lang po sa pamantasan na. Oo. So, kasunod po, paano po pag... Wait lang po. Wait lang po, kung po ilalamunan ko. Ayan. Pasensya na po. Makikilala mo Pasensya na na kasama po lahat. natin. Ayun. Saan po sila pwede mag-abang ng update kung Oo. sakaling may changes po o panibago po kayong announcement? Oo. Ang Stratcom naman ay kabalikat natin sa mga updates, no. Lagi naman nating kabalikat yan when it comes to information dissemination, sa mga advisory yan, mga partner natin yan kahit saan yan. Strategic communication, yung PMS or Presidential Management System headed by of course Director Yenes Tigoy. And then meron tayong sarili din natin, no, sa UBAP. UBAP CLSU. Andun, marami tayong mga updates din po doon. Nag-share lang din po tayo. Pero yan ay isang proyekto din natin na paiigtingin pa, na malayo pa ang ma-reach at marami pang reach na maabot namin yung aming web page na, aming page na yan. So guys, sundan nyo lang yung sinabi Sa ni ma'am. UBAP, oo. So magiging updated na po kayo. Share siya, share. Lagi naman naming sinishare. Yun. Thank you po ma'am sa share. Oo, share. Ma'am, may pahabol po ako na question. Nako, go. Ano yan, partner? Nako, may nakalimutan ko Nako, pahabol ka na. Ma'am, ini-schedule po ba yung yung pagkuha po ng sticker? Meron tayong oras ngayon na kasi minsan dagsa. Nahihirapan din sila na magkaroon. Halimbawa, nagkakabit ng sasakyan. So, Madami na pong oo, pumupunta. madaming pumupunta. Pumupunta Parang, po kasi. oo, natutuwa. Actually, natutuwa nga ako kasi ngayon, maraming nang nakakapunta dun sa opisina. Marami nang ngayon nakakaalam na, uy, meron palang opisina na yan. University Business Nagulat Affairs. na lang din po Program sila, ma'am. office na meron pala nun. So, madami, dagsa. Minsan din na nagkakasa sa loob ng aming parking space. Ang nangyari ngayon, salamat sa mga ating mga ibang workers na naka-assign sa project. Kasi may mga projects kasi tayo ng rice module, yung nagbibigay sa atin ng nagtatanim at nagbibigay ng napakamurang halaga din na bigas sa mga empleyado at estudyante. Sila tumutulong na magkabit ng sticker. So ngayon ay lahat po kami ay naka-enforce para magdikit. Kasi pagdidikit lang po ay meron talagang special or prescribed area dun sa sasakyan mo kung saan mo ilalagay yon, lilinisan, and then sila mismo ang magdidikit. At dapat nakikita namin na yun talaga yung sinabi mo nakarehistro sa sasakyan. Ay, bawal Kami po kung magdidikit. saan-saan. Oo. Hindi pwedeng, ay ma'am, palaminate ko na lang po. Hindi pwede kasi baka sa susunod na yun, dala mo Opo. yung, Hawak na yung lang po, laminated tapos na yung ibang ibang sasakyan sasakyan. Nakaplaki na po. Yun. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, halos lahat ngayon ay talagang nakatutok dyan ngayon sa vehicle sticker. Parang bugi, parang ano na nga, 1 linggo na yata o 2 linggo kaming nakatutok dyan. Ang oras ngayon na pwede nilang silang magpunta, yung iba, yung oras daw kasi nila yun na lang, ako naman ay maagang pumapasok kasi. So, tsaka si Kuya Oli, hello Kuya Oli, kami ang nag-aabang na halimbawa nakakuha yung empleyado natin and then yung sasakyan ay makukuha pa ng kinabukasan, nakaabang na kami ng maaga dun sa pagdidikitan namin ng sasakyan. So maaga naman kami kung yun lang yung oras nila. Sa ngayon, meron tayong 8:30 to 11:30 para ma-process yon, and then 1:30 to I think 4:30 para ma-process naman, or 5:30 yata ma-process yun sa may bandang hapon naman. Grabe yung mga effort nila, ma'am. Oo. Masyadong maaga tapos late pa uuwi. ganyan sila. Hello ulit sa mga taga-UBAP. Ayun. Shoutout po sa mga taga-UBAP po. Ma'am, may gusto, ano po ba yung pwede nyo i-mensahe sa ating mga sangkas Silesiuhans? Mga Nako. word encouragement. Patuloy po tayo na sumuporta para sa ating pamantasan. Tayo po ay more than 100 years na dito po na nag-e-exist at ipagdiriwang po natin ang ating pagiging isang university sa June, no, sa 60 years natin na pagiging university. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ang ating po mga concern ay katanungan ay maaari naman po nating maidulog sa aming opisina at napag-uusapan.
maaaring sa una, may mga pagbabago na sabi nga natin at first, medyo Mahirap pong sabayan. ang pagbabago. Ngunit, minsan pa nga sa kalagitnaan, when you implement a policy like this one, at first, it's somehow hard. Sa middle, parang messy pa nga, chaos Yes, ma'am. Pero at the end, wow, napaka-gorgeous ng nagiging outcome. Magaan po. Magaan. So, tayo po ay maraming salamat sa suporta kasi isa lang naman ang ating layunin na mapabuti at laging maging ligtas at sabihin nating peaceful ang ating komunidad ng Central Luzon State University. Yun. Maraming salamat po sa inyong mensahe, Ma'am Karenina. Sadyang change for the better nga naman. Patuloy Di ba, po partner? tayong sumuporta sa pamantasan po ng ating paaralan. Siyempre. Ayan, Renz. Bago tayo mag-proceed, let's check the comment section kung may mga karagdagang katanungan ng ating mga viewers. Okay, meron tayong comment dito. Si Rosemary, Pranota? Okay, Ano kay sabi, Rosemary. Sabi niya, required po bang nakadikit yung sticker sa sasakyan or okay lang ipalaminate? Ayun, nasagot na natin yan kanina. So, Sagot na ulitin ni Ma'am. natin, baka na-miss ng iba. So, Yan. ulitin po Clarification natin, lang po. mismo pagkakuha nyo po ay ididikit po natin mismo sa sasakyan. Hindi po pwedeng ipalaminate na parang naka-ID. Kasi pwede itong maibigay at maipasa sa iba. So, I hope I answered your question, Rose. Tama ba? Yes po. Take note that, ha? Oo. Ma'am, mula po kay Mekaela. Mekaela, even po ba mga e-bikes, pati motor, like bikes, need pa rin po ba namin kumuha ng vehicle sticker? Pati daw. Yun naman bisikleta, hindi naman. hindi na. So, hindi yun, na. Nasagot na rin Micaela. natin. Bawal so, na ulitin ang natin. bike. Oo. So, yung ating electric bike, yan, kasama yan. Pero yung bisikleta, Yung bisikleta talaga na, hindi naman. Hindi na. Oo. Pero, paalala lang din, maging responsable din tayo na nagmamaneho ng bisikleta. Mag-ingat po sila. Oo, wag naman tayong gumigit na. Kasi road safety management nga ang tawag natin yan. Wag po tayong gigit na, gilid lang po tayo kapag Kasi- tayo nagbabike. Tama nga naman po, hindi lang isa ang maaaksidente, kundi Oo, eh. dalawa o hanggang ilang tao. Nakakaperwisyo sila ako sakali. Tama, partner. So, before we We proceed, proceed to the next question sa comment section ay magkakaroon muna ulit tayo ng sharing of experience. Paki-flash na po ang ating screen. ayan, CLSU Main Gate. Partner, ano ba ang experience mo dyan sa CLSU Main Gate? Diyan ako palagi hinaharang eh. Siyempre, diyan din ako yung tuwing magpapasko, nag-aantay ako diyan ng ganap. Nag-aantay ako ng lights opening. Ayun ako din, partner, yung sa may pamana, no? Ang ganda nung ganda nakaraang Saka yung taon. fireworks. Ikaw ba, partner? Ano ba sa'yo? Yun din, yung pamana din. Ang saya-saya dun. Oo, Iniintay ganda ko. ng mga ilaw eh. So, bawal daw magpa-picture dun eh. Oh, bakit? Baka daw hindi daw matuloy sa graduation. Hmm. Kaya kinakabahan ako kasi minsan nag-selfie ako dun. Ako masyadong di ako naniniwala doon. Ay, hindi ka naniniwala Oo, sa magaling vision. ako eh. Palamigin muna natin panahon. Ako'y Masyado kasi naiingit mainit naman talaga sa'yo sa iyong confidence. Siyempre, running for cum laude ito eh. Pengi naman ako niyan. Palalamigin muna natin yung panahon, partner, siyempre. Ayan, ang ating comment na makikita dito sa ating live. Meron po ba tayong mga kwento po dyan? Nako. Okay. Parang hindi ata makarelate ang Oo. ating mga Ako students. na lang re-relate sa main gate. Ay, si Sumabad Ma'am Carolina. Sumabad. Thank Si you, Seaver. Ma'am Carolina. Si Seaver ang memorable sa akin sa main gate. How come po, ma'am? Kasi si Seaver kasi isang simbolo yan ng yung pagiging isang matatag na isang babae. Yan, ina. Oo, empowered. And then kaya nga Seaver, yung Seaver, sinasala. So sana yung ating values na maiwan yung mga tama at iwaksi ang mga mali. Sapagkat minsan kapag kasi yung mga mali na parang nakakasanayan, nagiging tama. Ayun. So si Seaver, napaka-memorable sa akin. Nahiya naman ako. Nahiya ka ba, Bugi? Sumeryoso, no? Parang Ayun. Sineryoso Ayan, yung tingnan po pagkakwan. muna natin yung comment kung meron Sige, pa. partner. Mukhang Wala silang na rin. experience. So, thank you Kaya na lang naman, sa let's proceed kung may experience mga ninyo. karagdagang pang question sa ating comment section para naman kay Ma'am Carolina.
Meron tayong question dito from JMR Ali Pilo. Kahit po ba hindi student or employee, pwede magpalagay ng sticker? Yun po, ma'am. Hindi po Ayun. siya student, hindi po Oo. siya galing sa CLSU. Ayan. Magpapasticker daw po siya. Ayan po yung nasagot na rin natin kasi meron tayong guidelines dyan na may mga kategorya lamang po ang makakakuha ng vehicle sticker. Kung kayo po ay pansamantala na bibisita ng CLSU at tagalabas po kayo po ay maaaring makapasok ngunit kayo ay bibigyan ng temporary gate pass na Ayan. tinatawag. So, ayun po. Bali, hindi nyo naman po need, kung bibisita lang naman po pala kayo dito, hindi na need magpa-sticker. Okay na po ang gate, Gate pass. pass. Ito pa Yan. partner, may nakita pa ako. Mula kay Marian Pulido. May anak po kasi ako nag-aaral sa USHS. Ay, matalino. USHS. Matalino. Taas, standards. Wala daw siyang lisensya, pero pwede daw ba siya kumuha ng sticker? Nako, kung ikaw ay may anak na nag-aaral sa Science High, sa USHS, hello, graduate din ako dyan. Ayun. Matalino. Matalino rin si mama. Parang Ayan. naliliit na ako. Parang ayoko na. Hatid sundo po ba ang kanilang anak? Pag hatid sundo po ang kanilang anak, kunin ang nasabi po natin dati, sa dati pa po ay kumuha lang ng ID niya nung bata, nung taga USHS na yan, na siya ay rehistradong mag-aaral or learner ng USHS. Opo. At ang kanilang patunay, syempre, kung birth certificate, kung anak naman niya yun, yan. Pwede siyang pumunta. Pero kung wala siyang lisensya, isang requirement yun na may lisensya Yun dapat. po yung must. Oo. May lisensya po ang bata. Oo, may lisensya yung magulang. Ay, yung magulang Oo, po, hindi po yung nasusundo. bata. Basta yung ang importante kung taga-sundo ka Yung at magulang. ikaw yung may sasakyan, yung magulang dapat ang may lisensya. Pupunta lang sa amin na ipapakita yung ID ng bata na siya ay may anak na taga-science na siya yung sumusundo. Kung Ayun. yung bata po yung walang lisensya, tapos pa siya rin po yung nagdadala ng sasakyan. Ay, hindi pwede sapagkat kailangan bawal. ang requirement. Dahil Hindi sabi nga pwede. natin, seguridad, kaligtasan. Paano kung nakabunggo siya dito? Tapos may sticker. No pala, bakit nabigyan ng siyang sticker? identity. Wala siyang lisensya. Sa bagay, ma'am, kahit saan Oo. naman pwede, ay dapat may Oo. lisensya ka, Oo, kahit saan ka pumunta. kasi when you are a vehicle owner, kaya ka nga sometimes 'di ba, ang possession at pagbili mo, ang pagbili mo ng isang bagay, may kasamang obligasyon 'yan. Kaya kailangan obligasyon mo din iparehistro ang sasakyan at obligasyon mong kumuha ng lisensya. Kasama 'yun. Dapat Ayun. responsable tayo. Oo. Yan. Mahirap na kasi pagka nagkaroon ng, iniiwasan natin, Opo. ayaw natin na maging reactive tayo, maging proactive Lalo naman tayo sa kung bagay. minor de edad ka, di ba? Naku, Tapos hindi nakabangga ka, Nabangga mo, yung magulang yung Sasagot. sasalo. Nako, oo, nabangga mo halimbawa sa sakyan ko, nagkataon na no, Baka ipadimanda na tayo ni ma'am nun. Di, wala ka ng sticker, di ka pa nakapasok sa CLSU. wala Panigurado. na. So, yun po para sa mga magulang na naghahatid sundo ng kanilang mga anak. Yun po ang requirements, Lisensya. 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 O RCR. it's syempre. a must, Ayan, ano, ORCR, partner. oo. So, bali, kumuha na po tayo para hindi po tayo mahassle na kumukuha ng gate pass. At sticker na lang diretso sa pagkuha o pagsundo ng ating mga anak. So, ayan partner, meron pa po ba tayong comments dyan sa ating live? Mukhang wala na, partner. Wala na, pindot Meron na ako pa. ng pindot Wait, dito may eh. humahabol pa partner. Sino? Sino Paolo ba itong Avellino. humahabol? Si Paolo Avellino eh. Si Mark. Si Mark Lawrence, joke lang. Si Mark Anthony. Ayun, ang tanong niya ma'am, kung occasionally po na naghahatid sa CLSU, need pa po bang kumuha ng sticker? Pag What do you- sinabi mo, occasionally lang daw po. occasionally. Pag halimbawa may isang taga-dorm, pinara yung tricycle, hindi pa pwedeng bigyan siya ng sticker. Kasi ito ay on a regular, nagkataon na pinara sa taghatid siya. So, hindi siya yung talagang naghahatid sa loob ng CLSU na anak niya o kamag-anak niya. Talagang kailangan kumuha siya ng visitor's gate pass pagka ganun. Kasi hindi naman siya everyday na naghahatid eh. Meron tayong UTS, meron tayong transport service para dito sa ating mga estudyante sa loob. Ayan. Saka dagdag trabaho pa yan, ma'am. Dagdag Oo kita nga sa mga eh. UTS, Oo, syempre. oo, syempre kailangan natin din Opo. supportahan sila. Ayun, mukhang wala na po tayong comments ma'am. Ako po may itatanong po. Ayan. Saan po ginagawa tong mga sticker po na to? Sa loob lang din po ba ng ating pamantasan? And
quality naman po ba siya? Ayun. Kasi meron po mga sticker pag naarawan po, madali pong masira, tapos nababasa po Ayan. Pag nabasa po. nagiging makunat po siya. Oo, napakaganda rin katanungan yan. Yung ating kasalukuyang sticker, nakita nyo 3 taon. So, basically, yan ay tatagal ng 3 taon. Nang ganun ang kalidad. Yan, ang ngunit dito sa loob ng ating pamantasan, wala tayong equipment o makinarya na gagawin yung mga ganon na kalidad. In the future, yan, tingnan natin kung anong pwede nating magawa. Kasi lahat naman ng proceeds ng mga yan ay para sa road safety management ng ating university. So, ito ay tumatagal ng 3 taon. Ito ay kinuha natin siya sa labas, dumaan sa, alam nyo na, sa proseso ng gobyerno, ng government procurement law na tinatawag. Ayun. Thank you po, Oo. ma'am, sa pagsagot sa mga ating katanungan po sa episode po natin ng CLSU Matters. Ayun. At kung wala na pong mga comments before po matapos ang ating mga programa, ma'am, baka meron po kayong announcements. Announcement natin. So yun, patuloy po tayong sumuporta sa ating programa na Vehicle Sticker. Lagi po tayong makipagtulungan. Mainit po ang panahon, kaya minsan kapag tinawag ng ating mga University Security Force, wag pong iinit din ang ating mga ulo, sagutin ang kanilang katanungan, at lahat naman po ng bagay ay napag-uusapan. Maraming salamat po dito. And of course, mangoes are still available po sa University Business Ayan, Affairs bumili Program na kayo, guys. Office. Ayun, last part, announcement po, bagong memo ng VPAA about online class May 6 to May 17. So, mukhang na-extend ang online class natin. Mukhang mas mahinay kikitain ngayon ng mga UTS natin. Saka yung mga vendor, syempre. Yun nga lang part. Wala kasing estudyante. Pero, Oo, may usapin dyan, ano? on the Pero ang other alam side ko, naman sa exam yata sa memo, I think bagong Face-to-face face-to-face yata. ayun, face-to-face ang exam. So, be Bad ready luck mga sa inyo. Ayan. Bad luck eh, no? Bad luck yun. Face-to-face, may bantay. Bawal cheating. Okay. So, Ma'am Karenina, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, pero syempre maraming salamat din dun sa University Business Affairs Program Office, sa aming 3 direktor. No? Ang 3 direktor kasi natin ay pinamumunuan na pinangisiwaan ng 3 division. Animal Division, Animal Production, na si Sir Joel Barsa, ang ating Crops Production Division, Director JP Estigoy, and of course our Business Development Division, pinangunahan ni Dr. Pablo Rafael. Yan 3 division ay may kanya-kanyang mga projects. So tahimik lang din yung mga silent worker lang din yung ating mga proyekto na tagapangasiwa sa palay, tagapangasiwa sa bigas. Ang BDD yan, under yan ang University Marketing Center. And of course, wag niyong kakalimutan ang ating new market na napakaganda rin naman ngayon ng kanyang itsura at ang kanyang pinaka-facade. Yan, pinapaganda pa po natin yan. Yun. Okay, salamat po Ma'am Karenina. At maraming salamat din po sa isa na naman pong araw ng pakikinig sa aming programa. Tama. Talaga nga namang marami tayong mga mahalagang impormasyon na tututunan ngayong araw. Dahil iyan talaga ang purpose ng ating programang CLSU Matters, to raise awareness to the CLSU community patungkol sa mga programa, events, at initiatives of our university. Tama ka dyan, dahil dito ang magsisilbing daan sa mga diskursyon at panayam lalong-lalo na sa mga issue sa loob ng campus na dapat bigyan pansin o mga makahulugang kwento na maaaring ibahagi ng mga estudyante, maging na din ang mga ating faculty and staffs. Talagang masaya sa pakiramdam dahil nakakapagbigay tayo sa mga tagapakinig at manonood ng mga impormasyon tungkol sa ating universidad, lalo na sa panahon natin ngayon. Okay, and that concludes our today's episode of CLSU Matters. Ako po muli si Mark Lawrence Ramos Seryosa. Siyempre po, palagi po kayo mag-iingat. Ako naman po si John Vincent Cahucom. Hanggang sa muli natin pagsasama dito sa CLSU Matters, Issues and Stories that Matters. Paalam po!
LSU Matters. Issues and stories that matter. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, pumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa sakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU. 107.3 Radyo CLSU.